Sugatan na si Jungmoon at wala silang matakbuhan kaya't napilitan silang lumaban ng todo. Pero dahil sa dami ng kalaban ay nagsimulang matalo ang grupo at unti-unti silang bumagsak sa napakahirap na sitwasyon, sa huling sandali dumating ang pulis at mismong ang chief ang nanguna, pinabasag nila ang salamin at sabay-sabay pumasok na armado, iniutos ng chief na barilin agad ang sino mang kikilos, kaya't nakahinga ng maluwag ang grupo at nakatulong pa si Wong Chol na makapagbitaw ng huling suntok. Dahil dito, hindi lang nakaligtas ang Bad Squad kundi nakagawa rin sila ng malaking kontribusyon, kaya't binawasan ulit ng 10 taon ang sentensya ng bawat isa. Habang inaaresto si Madam Wang, kalmado pa rin siya at tiwala na mabibili niya ang hustisya gamit ang pera, kaya't sinuntok siya ni Secretary Mi Young para mailabas ang galit, pero hindi nila alam na may nakamasid sa kanila mula sa malayo at nagulat na si Jungmoon ay buhay pa. Kasunod nito isang malagim na krimen ang nangyari sa isang parke kung saan isang killer ang biglang naglabas ng baril at walang habas na namaril, pinatay ang isang tao at sunod-sunod pang marami ang tinamaan. Agad na dumating ang grupo ni Gotak sa crime scene sa parke, at sobrang lungkot ang bumalat sa lahat dahil walang habas na namaril ang killer, walang malinaw na motibo at nangyari pa ito sa liwanag ng araw, kaya't halos hindi makapaniwala ang lahat. Sinabi ni Secretary Mi Young na 2 araw lang ang nakalipas may kaparehong kaso rin, kaya't posible na iisang tao lang ang may gawa. Galit na nagutos si Gotak na kung masosolusyonan ng kasong ito, bawasan ng 5 taon ang sentensya ng bawat isa. Nang gabi, nag-imbestiga agad si Teso sa lugar at natuklasan niyang may 6 na basyo ng bala, ibig sabihin 6 na putok at 6 na patay agad, malinaw na isang professional sniper ang gumawa nito, kaya't pumunta siya sa kapatid niyang si Kang Juan, isang mahusay ding sniper sa shooting range, para magtanong kung may kaso ng nawawalang baril. Samantala si Wong Chol ay nag-iimbestiga rin kasama ang mga tauhan niya, nang biglang magpakita ang tauhan ng dati niyang boss at naalala niya ang babala na kapag hindi niya napatay si Jungmoon sa loob ng 1 linggo, siya mismo ang papatayin, at dumating na nga ang araw ng kaparusahan. Sa kabilang banda, gamit ang talino ni Jungmoon, natuklasan niyang ang 2 huling biktima ay parehong department head sa iisang kumpanya at bago sila pinatay, binaril muna ng killer ang kanilang mga asawa, kaya't malinaw na may matinding galit ang pumatay laban sa 2 opisyal na ito. Habang pinapanood ni Mi Young ang surveillance footage, napansin niyang parehong may lumitaw na taxi sa 2 crime scene, kaya agad niya itong ini-report kay Wong Chol. Mabilis na sinundan ni Wong Chol at ng kanyang grupo ang taxi, at nang huminto sa traffic light ay sinira niya agad ang side mirror, akala niya ito na ang killer, pero biglang umalingaw-ngaw ang mga putok mismo sa harap ng kanyang mga mata, nagkagulo ang buong kalsada at nakita niyang walang awang namaril ang tunay na kriminal. Habang nagpapaputok, sumigaw pa ito ng, "Bakit mo ako tinrato ng ganito?" At tumingin mismo kay Wong Chol, pero naubusan siya ng bala kaya't napilitan siyang tumakas. Sa halip na habulin, pinili ni Wong Chol na unahin ang pagsagip sa mga sugatan, nang biglang huminto ang isang kotse sa tabi niya, ang kanyang boss, na nagsabing 2 linggo na ang nakalipas pero hindi pa rin niya napapatay si Jungmoon, kaya oras na para siya naman ang mamatay. Nang dumating si Gotak sa eksena, wala na roon ang killer at si Wong Chol, iniulat ni Mi Young na ang napatay ngayong araw ay ang deputy manager ng parehong kumpanya, at higit pa roon, nawala ng signal ang angklet ni Wong Chol, senyales na siya ay nawala sa radar. Dinala si Wong Chol sa harap ng kanyang boss, at sinabi ng boss na pwede siyang magsalita ng huling salita bago patayin. Sinabi ni Wong Chol na iniimbestigahan niya ang isang serye ng pamamaslang, at kung papatayin siya ngayon hindi na nila mahuhuli ang totoong killer, kaya nakiusap siyang hayaan muna siyang tapusin ang kaso at pagkatapos pwede na siyang patayin. Sa kabilang banda, nalaman ni Taeso mula sa kanyang kapatid na si Kang Juan na isang hunting rifle ang ninakaw sa shooting range kalahating buwan na ang nakalipas, at nagbabala rin si Juan na ang kanilang nakatatandang kapatid ang pumuto ng isa niyang binti at siguradong papatayin din si Taeso kung hindi siya mag-iingat. Biglang nakatanggap si Taeso ng tawag mula kay Wong Chol, sinabi nito na ang killer ay nagsabi ng mga salitang, "Bakit mo ako tinrato ng ganito?" Sa crime scene, at mariing ipinakiusap niya kay Taeso na hulihin ang tunay na salarin bago ibinaba ang telepono. Bago pa makabalik si Taeso para magulat, sinalubong siya ng ilang estranghero na gustong umupa sa kanya para patayin si Jungmoon, pero hindi siya nagpadala sa pera at hindi pinagtaksilan ng kasama niya, kaya agad niyang pinabagsak ang lahat ng umatake. Ngunit bago pa niya mapilitang magsalita ang isa, dumating ang mga pulis at dinala siya sa istasyon dahil sa gulo. Doon sinabi niya kay Gotak ang tungkol sa sniper range na nawalan ng hunting rifle. Ngayon tanging si Jungmoon ang aasahan ng grupo. Ayon sa may-ari ng shooting range, may 2 lalaki na dati laging nag-eensayo roon pero bigla na lang nawala matapos manako ang baril, kaya agad naghiwalay ng landas sina Gotak at Jungmoon para hanapin sila.
Mabilis na bumasag ng pinto si Jongmun at nahuli ang isa, habang si Gutak naman nakita ang maraming bala at larawan ng pamilya sa bahay ng isa pa, pero nakatakas na ito. Bumalik si Gutak para imbestigahan ang nahuli at inamin nitong pumatay siya dahil may nagutos at ang kapartner niyang nakatakas ay may target pang isa, ang company director mismo. Tama nga, nagtatago na ang killer sa taxi at hawak ang shotgun habang nakatitig sa litrato ng director, naghahanda para sa pag-atake. Kinabukasan, ginamit ni Gutak ang director bilang pain, pinaikot siya sa parke habang maraming secret agents ang nagbabantay, kasama na ang matalinong si Jongmun. Maya-maya lang dumating ang killer, dahan-dahang tinaas ang shotgun at itinapat sa director na walang kamalay-malay, buti na lang napansin agad ni Jongmun at tinawag ang pangalan ng killer bago ito makaputok, pero sa kabila nito, pinili pa rin ng kriminal na barilin ang director. Buti na lang nag-jam ang baril ng killer at hindi ito pumutok, kaya natakot siya at agad tumakas, kinuha pa ang isang babae bilang hostage. Kalmado si Jongmun at kinausap siya, sinabi pa lahat ng motibo kung bakit siya pumatay, nalaman na pinalayas ng company director ang 20 empleyado para matakpan ang kanyang pagnanakaw ng pondo, at ang department head ang nagutos mismo kaya nawala siya sa sarili at naghanap ng paghihiganti. Pumatay pa siya ng maraming inosente para lituhin ang pulisya. Sobrang talino ni Jongmun at nabasa niya lahat ng iniisip ng killer, kaya't dahan-dahan siyang lumapit at tinawag itong malupit at walang puso, sabay dinikit ang baril sa sarili niyang katawan at sinabing kung gusto mong pumatay, ako na lang. Natakot ang killer at hindi nakaputok, kaya nasunggaban ni Jongmun ng baril, ngunit bago niya matrigger, dumating si Gutak at pinigilan siya, kaya nabuhay pa ang kriminal. Dumating naman ang isang bagong karakter, si Prosecutor Joan, isang ambisyosong tao na gustong makakuha ng kapangyarihan, ipinadala siya para bantayan ng bad guys at lahat ng kaso ay sa kanya ipapasa, kaya napilitan si Gutak na magtimpi at umalis ng galit. Sa kabilang banda, dinala ng mga tauhan ng gang leader si Wong Chol sa bundok para ibaon ng buhay, hinagis pa sa kanya ng boss ang singsing na ibinigay niya rito 25 taon na ang nakalipas bago siya iniwan at iniutos na tabunan na siya ng lupa. Ngunit nakarating agad ang grupo ni Gutak dahil sa GPS ng angklet, at nang natapos ng ibaon si Wong Chol, mabilis na pinabagsak ni Taiso ang lahat ng tauhan. Tinanong ni Gutak kung nasaan ang boss pero tumanggi silang magsabi, at nang desperado na ang lahat, biglang lumabas mula sa lupa si Wong Chol na buhay pa. Tinawagan sila ng boss at sinabing pinatawad niya si Wong Chol at pina-activate ang GPS para sunduin ito, pero mula ngayon tapos na ang pagkakaibigan nila. Habang nagsasalita pa siya, isang kotse ang biglang hamarang sa daan, sinaksak ng estranghero ang driver at pinatay. Napilitang umupo ang boss sa manibela pero bago siya makaalis binasag ng mga asasin ang bintana kaya lumabas na lang siya at lumaban, pero daan-daang asasin ang sumalakay at mabilis siyang nasugatan. Mabilis na nakontrol ng mga asasin ng boss at doon lang niya nalaman na pinagtaksilan pala siya ng sariling mga tauhan. Sinapak siya gamit ang baril at nawalan ng malay. Sobrang kabado si Wong Chol nang marinig ang putok ng baril at agad niyang sinabi kay Gutak na nakidnap ang kanyang boss, nagmakaawa siya kay Gutak na iligtas ito. Tumutol si Miyang at sinabing kalokohan na pulis ang magliligtas ng isang gangster, pero dahil matalik na kaibigan ni Gutak ang boss, nagsinungaling siya na pwedeng magka-riot sa buong gang kapag wala ang leader, kaya nagamit niya ito bilang dahilan para tulungan si Wong Chol. Sa kabilang banda nagising ang boss sa loob ng trunk ng kotse at naunawaan ni Gutak na may kaguluhan na sa loob ng sindikato. May 10 leader ang boss na kanya-kanyang hawak ang bawat probinsya at tiyak na isa sa kanila ang traidor. Agad nagdaos ng meeting si Wong Chol bilang second in command at maingat niyang pinanood ang bawat reaksyon ng mga leader. Sinabi niya na busy ang boss at hindi makakadalo at nag-abiso pa siya na tataas ng 30% ang buwan ng buwis na kailangan nilang bayaran. Nakita niyang lahat ay nabahala maliban kay Mujin, isang leader na may gallows sa mukha at may kakaibang ekspresyon, kaya't nahuli agad ang traidor. Matapos nito agad tumawag si Wong Chol kay Gutak para sundan si Mujin. Tama nga, nakatali ang boss sa kotse ni Mujin at tinawagan pa nito ang kanyang mga tauhan para dalhin ang boss sa pantalan at doon patayin, pero nadinig ito ng grupo ni Gutak. Kaya hati sila sa dalawa, sina Wong Chol, Tesu, at Jongmun ang pumunta sa pantalan, habang naiwan si Gutak kasama ng ibang thugs para salakayin ang base ni Mujin. Doon nabaril at pinatay ni Gutak ang isang tauhan at ginamit ito para pilitin si Mujin na humarap habang kinakausap niya ito para makapaghintay ng oras. Sa kabilang banda, dumating na ang tatlo sa pantalan, naghanda ng armas at sabay na pumasok, pero laking gulat nila na walang tao sa loob. Agad itong ni-report ni Wong Chol kay Gutak pero bago pa siya makapagsalita,
Biglang napaligiran sila ng daan-daang tauhan at pinamumunuan pa ng isa pang commander na gustong patayin pati si Mujin at ang boss para siya ang maghari. Hindi na nagsayang ng salita si Wong Chol at agad sumugod sa malapitan na laban, kaya muling 3 tao ang nakipagsabayan sa mahigit 100 kalaban, pero dahil sa galing nila sa pakikipaglaban hindi sila basta natalo. Samantala hindi nasagot ni Taeso ang isang importanteng tawag, ang boss mismo ang tumawag sa kanya, pero dahil hindi niya sinagot, binigay ng boss ang baril sa nakababatang kapatid ni Taeso at sabay silang tumungo para pumatay ng tao. Habang nagpapatuloy ang matinding bakbakan, nanalo na rin ang 3 at agad tinawagan ni Wong Chol ang traidor para palayain ang boss, pero alam ng traidor na kapag pinalaya niya ito tiyak na siya ang mamamatay, kaya pinili niyang patayin na lang ang boss at tumakas palabas ng bansa. Nakakulong pa rin sa trunk ng kotse ang boss at biglang nakita ang cellphone, agad siyang tumawag sa pulis at si Miyang naman ay dali-daling nag-report ng lokasyon kay Wong Chol. Mabilis siyang nagmaneho para habulin ng isang itim na kotse na walang plaka, at sinabi ni Gotak sa boss na piliting buksan ang trunk para makilala nila ang sasakyan, pero hindi niya ito mabuksan. Dito nagbigay ng idea si Jungmoon, na basagin ang likur ang ilaw ng kotse, ginawa nga ito ng boss at agad natukoy ni Wong Chol ang target na sasakyan. Ngunit may dumaan na nagbulong sa mga traidor na natanggal ang likur ang ilaw kaya nalaman nilang may sumusunod, bigla silang lumiko na nagdulot ng malalang traffic jam. Mabilis na kumilos si Jungmoon, nagnakaw siya ng motorsiklo at ginamit ang isang pamalo para basagin ang bintana ng kotse, kaya napilitan ang mga traidor na biglang preno, nabangga sila at nawalan ng malay. Dito nabuksan ni Jungmoon ang trunk at nailigtas ang boss, pero hindi niya inasahan na siya mismo ang susubukang patayin. Bigla siyang sinaksak ng boss sa kamay, dahil sa utos ng isang misteryosong tao na dapat mamatay si Jungmoon. Handa na sanang lumaban si Jungmoon gamit ang pamalo nang dumating si Wong Chol, pinigilan niya ang boss at nagmakaawa na huwag patayin si Jungmoon. Galit pa rin sa una ang boss pero dahil sa sinseridad ni Wong Chol, binitiwan din niya ang kutsilyo, nagpasalamat kay Gutak, at umalis. Makalipas ang ilang sandali nagtipon muli ang grupo sa bahay. Tinanong ni Jungmoon si Wong Chol kung sino ang misteryosong taong nag-utos na patayin siya, pero kahit si Wong Chol ay walang malinaw na sagot. Bumalik ang grupo sa kulungan at si Teso naman ay naguguluhan kung sino nga ba ang nasa likod ng planong ito. Kinabukasan ni-report ni Gotak na patay na ang master ni Teso, agad siyang pumunta sa morgue at sobrang nalungkot nang makita ang taong nagpalaki sa kanya na pinatay ng isang tusok lang diretso sa puso at tinamaan pa ang axillary artery, patunay na ang pumatay ay kabilang sa top 3 assassins ng buong Korea. Dito nakatanggap ng mensahe si Gotak para sa isang emergency meeting, at pagdating niya sa base, naghihintay na pala si Prosecutor Joan. Ngayon si Prosecutor Joan na ang namuno sa Bad Guys Squad at ipinakita niya ang image ng killer gamit ang fingerprint, pero lumabas na si Kang Wan, nakababatang kapatid ni Teso, ang pinaratangan. Alam ni Taeso na imposible iyon dahil ikakasal pa dapat ang kapatid niya, pero nang dumating ang grupo, natagpuan nila itong patay at sinabi ng pulis na nagpakamatay daw. Hindi naniwala si Teso at nangako sa girlfriend ni Kang Wan na hahanapin niya ang totoong pumatay. Naalala niya ang babala ng kapatid tungkol sa panganay nilang kuya, na pinakamagaling sa 3 killer. Ibinahagi niya ito kay Gotak, tapos pumunta siya sa broker pero nalaman niyang retirado na si Mr. Kim at bago na ang contact. Samantala, si Gotak ay nag-imbestiga at nakakita ng litrato ni Jungmoon sa crime scene. Habang pinapanood ni Jungmoon ang CCTV, biglang umatake ang mga gangster pero dumating si Wong Chol at tinulungan siya. Sa kabilang banda, pinilit ni Taeso ang isang kontak na umamin at nalaman niyang may misteryosong tao na nagutos at kinuha pa ang panganay niyang kapatid para patayin si Jungmoon. Habang mag-isa si Jungmoon, bigla siyang sinaksak sa kilikili pero agad siyang naisugod ni Wong Chol sa ospital. Lumabas pa sa ebidensya ang fingerprint ni Wong Chol sa kutsilyo kaya siya ang pinagbibintangan. Pagdating nila Gotak, napatay na ang kontak na makakapagsabi sana kung sino ang misteryosong tao. Samantala, pinatay mismo ng panganay ni Taeso ang assassin na pumalpak sa pagsaksak kay Jungmoon, at dito tuluyan ng lumantad ang mukha ng panganay. Nagkita sila ni Taeso sa port at inamin niyang may papasok na assassin sa ospital, at totoo nga, sinubukan nitong lasunin ang IV ni Jungmoon pero nahuli siya ni Wong Chol at sa matinding laban, natalo rin niya ang assassin. Dito tinanong ni Taeso ang panganay na kapatid kung bakit pinatay nito ang kanyang master at si Kang Wan, at ang sagot ng kuya ay dahil iniutos ng misteryosong tao na patayin si Teso, kaya't pinrotektahan siya ng dalawa at sila ang napatay. Galit na galit si Teso kaya nagsuot siya ng black gloves at nakipagsabayan sa matinding laban, 2 pinakamagaling na assassin sa Korea ang nagharap.
May lamang ang panganay dahil may kutsilyo siya at agad niyang nasugatan ang braso ni Teso, pero sa kritikal na sandali, nakabawi si Teso gamit lang ang kahoy, naitarak niya ito sa hita at sa kilikili ng kuya at tuluyang nanalo. Hawak na niya ang pagkakataon para patayin ito ngunit nagbago na si Teso at hindi na niya gustong pumatay, sinabi pa niyang pamilya sila at ang tunay na may kasalanan ay ang misteryosong taong nagutos. Dahil sa sobrang pagsisisi sa pagpatay kay Kang Wan at sa kanilang master, nagpakamatay mismo ang panganay sa harap niya. Malungkot na umuwi si Teso at nakasama si Sok, na muling nagpasalamat sa kanya sa pagsagip noon, pero wala siyang lakas ng loob aminin na siya ang pumatay sa asawa nito. Naupo siya sa hagdan at lumuha ng mag-isa, dahil sabay-sabay niyang nawala ang master at dalawang kapatid. Samantala, nagising na si Jungmoon sa ospital at nakarinig ng voice message na natagpuan na ang taong may hawak ng kanyang alaala. Sumunod siya sa address at nakilala si Kung Su, na umamin na totoo ang mga patayan. Ayon kay Kung Su, palagi niyang sinusundan si Jungmoon at tuwing ito ay lumalabas tuwing Martes ng 8 p.m., isang oras lang matapos pumasok sa bahay ng biktima ay may mamamatay. Ipinakita ni Kung Su ang mga litrato at lumabas na palaging may black car sa bawat kaso, kaya iyon ang natirang clue. Hindi alam ni Jungmoon kung siya ba talaga ang killer, pero nakikinig si Gutak sa labas at nasaktan lalo dahil isa sa mga napatay noon ay ang kanyang anak. Dahil dito, sinundan ni Gutak si Jungmoon at tinutukan siya ng baril para ipaghiganti ang anak, pero bago niya maituloy ang pagbaril, biglang dumating ang police car kaya napigilan siya. Huminto si Gutak nang dumating si prosecutor at si Miyang para sunduin si Jungmoon at agad siyang dinala sa ospital. Doon, tinanong ni Gutak si Jungmoon kung masaya ba itong pinatay ang anak niya. Ngunit matalino si Jungmoon at sinabi kay Gutak na kung gusto niyang malaman ang katotohanan ay tulungan siyang hanapin ang black car na tanging clue para mahuli ang totoong killer. Kumalma si Gutak at pumunta sa police station para imbestigahan ang sasakyan, at doon nila nalaman na ang may-ari ay si Jin Suk, isang illegal taxi driver. Agad bumalik si Gutak sa ospital at sinamahan si Jungmoon para tawagan si Jin Suk. Nang makita ni Jungmoon si Jin Suk, naalala niyang ito ang palaging kasama niya sa bawat krimen, kaya agad niya itong hinuli at binugbog. Umamin si Jin Suk na siya ay sumusunod lang sa utos ni Dr. Kim, kaya nagtungo sila sa ospital para hanapin ito ngunit wala na siya roon, dahil lumipat daw ito isang taon na ang nakalipas. Sinundan nila ang bagong address hanggang sa isang mahirap na baryo, at nang makita sila ni Dr. Kim ay agad itong tumakbo, pero nahuli ni Gutak. Nang tataliin na sana ni Gutak, biglang inatake ni Jungmoon at inelectrocute siya hanggang mawalan ng malay, dahil alam niyang si Gutak ang bumaril sa kanya kagabi at hindi na niya ito mapagkakatiwalaan. Mag-isa niyang isinakay si Dr. Kim sa kotse, pero bago makaalis ay tinurukan siya ng pampatulog sa binti kaya nawalan din siya ng malay, at kinaladkad siya ni Dr. Kim. Samantala, patuloy na naguguluhan si Gutak at halos mabaliw sa paghahanap ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak. Naalala niya ang kaso 2 taon na ang nakalipas kung saan maraming biktima ang napatay, at ang anak niya ang pang-14. Walang fingerprint ang natagpuan sa crime scene at lahat ng biktima ay pinutulan ng kuko para walang maiwang DNA, malinaw na ang pumatay ay isang sobrang talinong tao. Mahal na mahal ni Gutak ang nag-iisa niyang anak kaya't halos masira siya sa pag-alala. Muli niyang inalala ng gabing iyon, nakatulog siya ngunit nakatanggap ng ulat na ang killer ay gumamit ng kerosene para burahin ang lahat ng ebidensya, at ang kerosene na ito ay madaling mabili sa lahat ng gasolinahan. Dahil sa sobrang pagkalito, nagdesisyon si Gutak na imbestigahan ng lahat ng taong bumibili ng kerosene sa mga gasolinahan malapit sa lugar. Pagkalipas ng 1 buwan ng pagsusuri sa CCTV, natukoy niya ang sospek, si Jungmoon. Agad nilang pinuntahan ang apartment nito at nang basagin ang pinto ay nadatnan nila si Jungmoon kasama ang kanyang girlfriend. Tinanong ni Gutak kung bakit siya bumili ng puting kerosene, ngunit sagot ni Jungmoon na ang girlfriend niya ang bumili para gamitin sa pagpipinta ng oil painting. Gayunman, hindi matanggap ni Gutak kung bakit lagi siyang nasa paligid ng mga crime scene. Dahil sa memory loss, hindi ito masagot ni Jungmoon. Doon nagsimulang maniwala si Gutak na siya ang killer kaya pinatay niya ang CCTV at ginamitan ng trick si Jungmoon para umamin na siya ang pumatay sa 14 na babae. Gusto kasing makagawa ng kontribusyon si Gutak kaya pinilit niyang paniwalaan na si Jungmoon ang salarin. Pero dahil walang sapat na ebidensya at may mental health certificate si Jungmoon, nakalaya ito matapos ang 2 araw. Sa hindi inaasahan, nilayan ni Jungmoon ang anak ni Gutak at pinuri pa niya itong maganda, bagay na nagdulot ng kaba kay Gutak. Kinagabihan, umalis si Gutak ng bahay bago pa makasabay kumain ang kanyang anak. Pagdating ng dalaga, kumatok ang pinto at inakalang si tatay ang dumating,
Pero ang pumasok pala ay ang totoong killer na agad kumitil ng kanyang buhay. Nang umuwi si Gutak, patay na ang kanyang anak, lalong naniwala si Gutak na si Jungmoon ang pumatay at halos mabaliw siya sa sakit. Sa morgue, sinabi pa ng forensic na ginamitan ng kerosene ang katawan ng biktima kaya mas tumibay ang paniniwala ni Gutak na si Jungmoon nga ang salarin. Gusto na niyang barilin si Jungmoon ngunit naawat ng mga kasamahan. Dahil dito, natanggal siya sa serbisyo, pero determinado pa rin sa paghihiganti. Pinuntahan niya ang girlfriend ni Jungmoon at nalaman niyang baon nito sa utang at nagtatrabaho bilang waitress. Kaya inalok niya ito ng malaking pera kapalit ng pagbibintang kay Jungmoon. Dahil sa kasakiman, pumayag ang babae, winasak ang sariling bahay para magmukhang crime scene, at pumunta sa pulisya para magsumbong na gusto siyang patayin ni Jungmoon. Dahil sa perang bitag, agad na aresto si Jungmoon. Sa korte, nagtestigo ang girlfriend ni Jungmoon laban sa kanya kaya nahatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong, kapalit ng malaking perang ibinigay ni Gutak sa babae. Dahil sa bulag na tiwala ni Gutak, maling-mali ang pagkakabilanggo kay Jungmoon. Balik sa kasalukuyan, nahuli siya ni Dr. Kim na pinainom siya ng maraming gamot para pansamantalang mawala ang kanyang alaala at dinala siya sa mga crime scene. Kagad na iniulat ni Gutak ang pagkawala ni Jungmoon kay Miyang at nagsimulang maghanap kasama ang ibang pulis. Samantala, natanggap ni Wang Chol ang balitang patay na ang kanyang boss. Labis ang dalamhati niya at dumalo pa siya sa burol nito. Ngunit ayon sa ebidensya, may fingerprints daw ni Jungmoon sa kutsilyong ginamit at tugma ito sa surveillance camera, dahilan para palabasing siya ang pumatay. Dahil dito, naniwala si Wang Chol at nangakong ipaghihiganti ang kanyang leader. Sa mismong burol, tinipon niya ang 800 tauhan at binigyan ang bawat isa ng litrato ni Jungmoon, saka inutusan ng lahat ng 30,000 miyembro ng gang na hanapin at patayin ito sa loob ng 3 araw. Sa kabilang banda, nagising si Jungmoon at laking gulat niya nang makita ang sarili niyang mga kamay na puno ng dugo. Nalilito siya dahil sa gamot na pinainom at muling inatake ni Dr. Kim gamit ang kuryente hanggang mawalan siya ng malay. Maya-maya, ilang tauhan ang dumating para patayin siya, ngunit sa kabutihang palad, nasaksihan ito ng ibang gangster sa kalsada. Pagdating ng red light, sinubukan nilang hulihin si Jungmoon, pero biglang inatake ng mga asasin ang tao sa loob ng sasakyan. Sa gulong iyon, nakahanap ng tiyempo si Jungmoon at ginamit ang kuryente para patumbahin ang driver. Nawalan ng kontrol ang sasakyan, bumangga sa guardrail, at doon siya nakaligtas. Tumakbo siya habang hinahabol ng mga gangster na naniniwalang siya ang pumatay sa kanilang leader. Dahil sugatan, pansamantala siyang nagtago sa isang hotel at ginamit ang talino niya para mag-set up ng electric trap. Pagpasok ng 3 humahabol, ginulat niya ang mga ito ng kuryente at matagumpay na nakatakas si Jungmoon. Pagdating ni Wang Chol, nakahandusay pa rin ang 3 tauhan at nawawala si Jungmoon. Nang marinig ni Gutak ang balitang ito, agad siyang pumunta sa bahay ng girlfriend ni Jungmoon. Tama nga, si Jungmoon ay nagtungo sa kanyang kasintahan dahil sa matinding pangungulila. Pero hindi ito nakaligtas sa mata ng isang tauhan na agad nagulat kay Wang Chol. Habang nakikinig si Tesu sa linya, mabilis din siyang nagtungo roon. Pagdating ni Jungmoon sa bahay ng kanyang kasintahan, biglang lumitaw si Gutak at walang tigil na binugbog siya. Hanggang ngayon, kumbinsido pa rin si Gutak na si Jungmoon ang pumatay sa kanyang anak. Pero bago pa niya ito barilin, dumating si Wang Chol at pinigilan siya, dahil naniniwala siyang siya lang ang may karapatang pumatay kay Jungmoon. Tinangka pa sanang habulin ni Gutak, ngunit hinarang siya ni Taesu. Dahil galit, pinagbuhatan ni Taesu ng kamay si Gutak, akala niya kasi ay siya ang nagpaupo ng mga asasin na pumatay sa kanyang master at kapatid. Sa kabilang banda, walang tigil na binugbog ni Wang Chol si Jungmoon bilang paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang boss, hindi niya alam na ginagamit lang siya ng ibang tao. Handa na sana niyang tapusin si Jungmoon, na tahimik na tinanggap ang kamatayan matapos maling akusahang pumatay ng 15 tao sa loob ng maraming taon. Pero nang marinig iyon, natigilan si Wang Chol at naniwala na wala siyang kasalanan. Sa halip, nagpasya siyang tulungan si Jungmoon na linisin ang pangalan nito, bagay na labis na nagpaantig sa damdamin ni Jungmoon. Samantala, nagpunta ang direktor sa isang liblib na lugar upang makipagkita kay Prosecutor Joan. Ngunit bigla siyang sinaksak ng tusong paiskal na nais palitan siya at agawin ng kapangyarihan. Sa kabilang banda, nagpa siya sina Gutak, Tesu, Wang Chol, at Jungmoon na kalimutan muna ang personal nilang galit at magtulungan para hanapin si Dr. Kim. Habang nasa biyahe, nakatanggap ng tawag si Gutak mula sa naghihingalong direktor.
Huling bilin nito na manatiling kalmado at hanapin ang tunay na pumatay, bago tuluyang pumanaw. Nang dumating ang bad squad sa pinangyarihan, natagpuan nilang patay na ang direktor. Bigla namang sumulpot si Prosecutor Juan kasama ang maraming pulis. Arogante nitong ibinintang sa grupo ang pagkamatay ng hepe. Ngunit mabilis na kontra ni Gotak, hinawakan ang kamay ng paiskal at sinabing siya mismo ang sumaksak kaya naputol ang kamay nito. Hindi nakapagsalita si Juan at sa galit, iniutos niyang lipulin ang grupo ni Gotak. Dito nakilala ni Jungmoon ang isa sa mga tauhan bilang isang bihasang asasin, halos kasing galing ni Taeso. At nagsimula ang matinding bakbakan, si Taeso laban sa kapitan ng pulis. Habang si Wang Chol ay nakalaban ng isang tao gamit lang ang isang suntok. Si Gak naman ay nasa labas at sumusuporta gamit ang baril habang si Jungmoon ay matalinong nagmaneho palayo. Saka siya bumalik at dumiretso sa gitna ng labanan para sagipin ang grupo at makatakas. Galit na galit si Prosecutor J1 at sinisi ang police captain dahil nakatakas ang apat. Agad siyang nagutos na tipunin ang mga tauhan at lipulin ang grupo ni Gak. Pagkatapos ay tumawag pa siya sa gobyerno at iniulat na ang Rogue Squad ang pumatay sa chief. Kaya agad na nagkaroon ng emergency meeting para sa buong Seoul Police at lumabas ang balita na ang Bad Guys Squad ay pumatay sa chief at nakatakas. Naglabas din ng nationwide wanted notice para sa kanila. Ipinahayag din ni Prosecutor J1 na kung mahuli nila ang apat ay dapat patayin agad at huwag nang arestuhin. Dahil dito wala nang mapuntahan ng grupo kaya nagtago sila sa isang abandonadong bahay. Napagpasyahan nilang mahuli si Dr. Kim dahil siya ang direktang konektado sa mga asasin ni Prosecutor J1 at siya lang ang makakapaglabas ng katotohanan. Pero laking gulat nila nang malamang nasa kustodiya na ng pulis si Dr. Kim at personal na nagtalaga si J1 ng bantay para dito. Ngunit matalino si Jungmoon at nakaisip ng paraan para makuha pa rin ito. Tinawagan niya si Miyang at nang gabing iyon biglang nawalan ng kuryente sa bahay ni Dr. Kim. Isang tawag ang dumating mula kay Miyang na nagsabing may bad guys sa bahay kaya agad lumabas si Dr. Kim para magtago sa basement. Bago pa siya makasakay ng kotse ay hinarang siya ng hepe ng pulis pero hindi siya nagtitiwala dito kaya nagmadali siyang tumakbo patungo sa kotse. Ngunit doon naghihintay ang grupo nila Gak at pinwersa siyang isakay at tumakas. Walang nagawa ang mga pulis kundi habulin silang naglalakad pero nabigurin. Pagdating nila sa hideout agad siyang ininteroga ni Wang Chol pero ayaw pa ring magsalita. Kaya si Taezo ay walang imik na kumuha ng maso at binasag ang paa nito. Sa sakit ay napilitan si Dr. Kim na ikumpisal ang lahat. Sinabi niya na si Prosecutor J1 ay isang malupit at walang awang tao dahil gusto nitong patayin ang mga pamilya ng mga kriminal na nakakulong at ipapasa ang lahat ng kasalanan kay Jungmoon. Binibigyan nila ito ng gamot na nagdudulot ng pansamantalang pagkawala ng memorya kaya sa tuwing may papatay ang babae ang prosecutor, dinadala ni Dr. Kim si Jungmoon sa crime scene para palabasing siya ang killer, kaya pala lahat ng 14 na babae ay pinatay sa utos mismo ni Prosecutor J1, at pati na rin ang boss ni Wang Chol ay pinatumba niya. Dito nagtanong si Gak kung bakit niya kailangang pumatay ng napakaraming babae. Sumagot si Dr. Kim na kaya raw pumatay ng maraming babae si Prosecutor J1 ay dahil namatay ang kanyang asawa at bilang paghihiganti pinatay niya mismo ang mga asawa ng mga kriminal. 14 na babae lahat iyon maliban lang sa anak ni Gak. Dahil gusto talaga ng prosecutor na makulong si Jungmoon kaya siya mismo ang pumatay sa anak ni Gak para lalong mapaniwala si Gak na si Jungmoon ang salarin. Kasabay nito natakot ang prosecutor na mabunyag ang totoo kaya nagpadala siya ng mga asasin para patayin si Jungmoon. Nang marinig ito hindi makapaniwala si Gak at labis siyang nagsisi na siya mismo ang dahilan kung bakit nakulong si Jungmoon ng maraming taon. Humingi siya ng tawad at sinabing hindi na siya karapat-dapat mabuhay. Iniabot niya ang baril kay Jungmoon at hiniling na tapusin na ang buhay niya bilang kabayaran sa kanyang pagkakamali. Ngunit kahit matagal nang pinagbintangan at pinahirapan si Jungmoon ay hindi niya ito ginawa. Pinatawad pa rin niya si Gak at sinabi na ang mas mahalaga ngayon ay ipabayad kay Prosecutor J1 ang lahat ng kanyang kasalanan. Nagsimulang gumawa ng plano ang grupo at dahil alam nilang may wiretap si J1 sa cellphone ni Miyang. Nagpanggap si Gak na makikipagkita sa kanya sa pier dala si Dr. Kim. Nadinig ito ng prosecutor at agad siyang naloko at nagmabalisa ng mga tauhan papunta doon. Alam ni Taezo na maaaring kamatayan ng misyon kaya bago sila lumaban pumunta siya kay Su. Lumuhad siya at umamin na siya ang pumatay sa asawa nito. Kusang sumuko at nahatulan ng 22 taon sa kulungan, labis na nasaktan si Su at umiyak sa sakit. Pero nakahinga ng maluwag si Taezo dahil sa wakas na ilabas na niya ang katotohanan at handa siyang isakripisyo ang sarili para mahuli ang prosecutor.
Kinabukasan kumpleto ang grupo at naghanda para sa huling laban. Nagpadala si J1 ng daan-daang asasin para mag-ambush sa pier. Nagkunwari si Gak na tinawagan at ibinunyag ang lokasyon ni Dr. Kim sa isang barko. Nadinig ito ng prosecutor at naniwala kaya iniutos niyang lusubin agad ang barko. Doon naghihintay si Wang Chol na mag-isa at hinarap ang napakaraming asasin. Bawat suntok niya ay bumabagsak ang kalaban, dumating din si Taezo at tumulong, mabilis at malupit ang bawat atake niya at walang sinasayang na galaw. Sa gitna ng laban dumating ang pinakamagaling na captain ng prosecutor at agad silang nagtuos. Dati ay walang malinaw na panalo sa kanilang dalawa pero ngayong pagkakataon may siguradong mamamatay, samantala si Wang Chol ay patuloy na may upper hand at halos walang pagkakataon ang mga kalaban na makalaban pabalik. Samantala si Jungmoon ay tumakbo kasama ang lalaking nakahod at doon naglabas ng baril ang prosecutor at nagpaputok. Sa kabilang banda patuloy pa rin ang matinding laban ni Taezo at ng captain. Gamit ang kutsilyo sunod-sunod ang mga atake ng captain pero wala siyang tinamaan. Tinangkang ikandado ang leeg ni Taezo gamit ang kanyang paa pero nagulat siya nang buhatin siya ni Taezo at baliin ang kanyang spine kaya tuluyang naging inutil ang captain. Sa kabilang panig naman si Wang Chol ay mag-isang lumalaban sa mahigit 100 kalaban. Kahit matibay ang katawan niya unti-unti siyang nanghihina dahil sobrang dami ng kalaban at inisip niyang doon na siya mamamatay. Ngunit dumating bigla si Taezo para tumulong at dahil sa presensya ng kasama ay bumalik ang lakas ng loob ni Wang Chol at sabay nilang nilipol ang lahat ng natitirang asasin. Samantala hinabol pa rin ng prosecutor ang dalawa hanggang sa isang kwarto at nang makita niyang sugatan si Jungmoon at hindi na makalaban ay naging mayabang siya at inamin ang lahat ng kanyang kasalanan. Ipinagmalaki pa niyang tama lang daw na patayin ang mga pamilya ng mga kriminal pero sagot ni Jungmoon na iyon ay pansariling kagustuhan lang niya at ang mga pamilya ng kriminal ay mga inosente. Tinutukan siya ng baril ng prosecutor at handa ng barilin pero biglang nagtanggal ng hood si Gak at agad niyang pinabagsak ang masamang prosecutor. Sunod-sunod niya itong binugbog bilang ganti sa pagkamatay ng anak niya at kung hindi pa pinigilan ni Jungmoon ay baka napatay na niya ito. Itinuro ni Gak ang kamera na nakatago at lumabas, doon nakumpirma na lahat ng kasalanan ng prosecutor ay naitala. Dumating si Miyang kasama ang mga pulis at inaresto si Prosecutor J1. Matapos nito nabawasan ang sentensya ni Wang Chol at Taezo ng ilang taon na lang habang si Jungmoon ay tuluyang napawalang sala at nakalaya. Dito nagtatapos ang kwento ng Bad Guys 2014. Kung nagustuhan nyo ang recap na ito huwag kalimutang mag-subscribe para masuportahan ang channel. Maraming salamat at magkita-kita ulit sa susunod na videos.